Eh, sir. Kasi natatakot po ako. Lalapit ko nga sana sa iyo. Dakmayin ko nga. Pagmawakan. Hinawak-hawakan nila lahat ng tuta, tinurn-turn nila ng ganyan, tinignan nila mukha, pinictura nila. Pagkabipas ng mga halos 4 na oras na pagtingin sa tuta, yun naman pala ay hindi bibilin. Bawal mag-kennel visit kung walang reservation. At kung may reservation ka, tatanggapin kita sa loob ng supero. Si Gilles ay taga Tarlac, no? Opo, Concepcion Tarlac. Ikaw ay Kapampangan. Opo, pure Kapampangan. Bumati ka sa mga followers ng Supero na Kapampangan. Tuna ako, Kenny. Masanting balita para kinakatamong Kapampangan. Iyon, okay. So, nandito si Gilles para kunin ng tuta, no? Kuha kasi baka isipin ng iba, libre, no? Opo. Di ba, daming gano'n pag sinabing kuha, pinamimigay mo pa na yung tuta. So, hindi. Hindi po. Binili niya sa amin yung tuta. Since nandito natin lang siya sa supero, kailangan makita na niya yung mga paboritong aso niya. Kaya tinanong ko siya kung sino ba ang mga gusto niya makita. Sino ang mga paborito mo? Actually po gusto kong makita si Lakan, Okay. si Lucas. Wala na si Lucas. Talaga ho? Namatay siya. Ay, talaga ho? December. I'm sorry po. Okay lang. Si ano po, si Pyongyang. Si Pyongyang, gusto mo mahawakan? Ay, ayoko po. Ayoko po. Pero sinalakan po, saka sila pula po. Kaya sila pala po. Kahit hindi siya updated kay Lucas, sabi niya sa akin kanina, si John Wick, well, 6 months old si John Wick nung Nanonood po ako. nanonood siya. Opo. So, it has been 2.5 years na Opo. follower talaga si Sir. At dahil na-set up na yung expectation, pumasok na kami sa loob. As usual, ang normal kong routine ay papakita ko saan ako nakatira, tapos papakita ko kung nasa yung kennel, at ipapakita ko kung saan din nakatira yung mga tuta. At syempre, yung buong space ng supero, di ba? Para yung nakikita niya sa video, actual na niya makikita. Tapos tinanong ko siya, ano ang first impression niya sa lugar? Oh my gosh, nakaka-starstruck mo talaga. Kung talaga pong nasumusubaybay po kayo sa supero, iba po yung nandito talaga. Iba yung punch pag personal. Opo, lalo na po pag nakita kayo. Diba? Pogi in person. Yun! Libre na ng tuta nito. At dahil maganda ang sinabi niya, syempre ginanahan tayo. Pumasok na tayo sa loob. Na-meet niya yung welcoming committee natin, yung ating mga forest dogs. So, si Pangarap, Asmus, Diwata, Bahaghari. Si Marilag wala kasi nag-away sila ni Pangarap kaya nakahiwalay si Marilag. Ay, iba rin po talaga yung body nila, no? Yeah! Ibang-iba po sila sa mga aspin talaga. Ito, Aspin to eh. Oo. So, ito forest na. Opo, saka po ito. Iba yung tsura, no? Iba po yung tsura nila. Hanggang sa pumunta na kami sa gazebo, umupo muna kami ng saglit doon. Hinayaan ko muna niyang ma-internalize kung ano ang gagawin para ma-fulfill siya, no? Para ma-fulfill yung pagbisita niya sa supero. Hinintay kong mag-subside yung tahulan ng mga aso. Matahol yan, di ba? Pagpasok talagang woo, 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 woo. Pero kapag halimbawang nasa loob na din, kumalma na yung bisita, ang mga aso ko, hihinto na rin yan sa pagtahol. Actually, nakaano na po ako, Great Pyrenees. Nasa na? So, hindi po sa akin, naalagaan ko po siya sa Canada. Oo. Iba po talaga yung size nila. Pero alam ko, mas maliit pa po yung Great Pyrenees compared sa mga yan. Great Pyrenees kasi, malaki, tapos mabalahibo, di ba? Ako po, malapad po. Pero ito kasi, walang balahibo na makapal eh. So, Okay. talagang laman eh. Gusto mo makalaro sila ng off-leash sa labas? Actually, medyo na ano po ako eh. Nung nag-subside na yung mga tahol ng aso ko, ginawa na namin yung tinatawag kong kennel walk. Oh my! Babae yan. Yung mga bibisita sa supero, may experience nyo yan. Lahat kayo. Maglalakad kayo mula sa unang cage hanggang sa ika-24th cage ng supero at makikita nyo lahat doon yung mga paborito nyong giant dogs. At ganoon nga ginawa namin. Dalawa sila, kasama niya yung tito niya. Yung expression ni Gilles at ng kanyang tito na talaga naman, hindi ko ma-explain eh. So parang takot sila na parang confident naman sila dahil nandito ako sa tabi nila. Parang ganon. Hindi mo pa rin maalis sa kanilang mga utak na, uy, baka kagating kami ng aso na yan ah. Pinakilala ko bawat isa. Siyempre, hindi nyo na maririnig yung usapan. Kami rin, hindi kami nagkakarinigan kasi sobrang lakas ng tahulan ng mga aso. Yung ibang aso nga mag-over the backod pa dun sa kanilang cage. Kaya si Michael nandun sa bandang harap. Just in case na merong mag-over the backod na aso, mapipigilan niya.
nakita nila kung gaano ka-maintain yung mga aso, naamoy nila yung kennel. Makikita mo naman sa reaction nila na kumabaho, iba reaction yan. Di yan magtatagal dun sa kennel walk. Talagang in-enjoy nila yung bawat cage at bawat pagtingin nila sa mga paborito nilang aso. Nakita na ni Gilles yung mga paborito niya. Si Pyongyang, si Lapu-Lapu, at na-amaze siya kay Bulldozer. Laki mo ng paan. Na-amaze din siya kay John Wick. John Wick, Ang laki niya, sir. malaki yan. Siya po yung pinakamalaki sa... Sa Alabay, siya ang Nagpunta kami sa ground. Diniscuss ko din sa kanya yung mga abnormalities or imperfection ng playground namin. Merong mga nyog na hindi na makatubo kasi kinakagat, kinakain ng mga aso. May hukay-hukay. Malamang sa playground niya kapag malaki na yung aso na kukunin niya sa akin, ganoon din ang may experience niya. Yun, ito ay isang kennel visit na kukuha ng tuta. Kailangan kong ipakita sa kanya yung tatay at nanay ng aso na kukunin niya. Kaya ipinalabas ko sila Kandula. First time mo, Tito, nakakita ng ganyang kalaki? Huwag mahawakan, huwag mahawakan. Diba? Deadmahin ka lang. Diba? Kung may isa kang ganyan. Opo. Malayo po sa Great Pyrenees. Malayo ba? Malayo. Sabi ko sa'yo eh. Mga ilang minutes lang sinunod ko na si Hiraya. Yan na nanay. Ina-expect natin yung katawan ng mga tuta. Ganito ho. Mas malalapad dyan. Yung gusto mong tuta, maganda ang head eh. At saka ang lapad po na kanya. Mas ganun yung head nun eh. Mas pa ganun. Tapos ang dibdib nun, mas malaki. Okay. Yung size, pwedeng sing laki niya or mas malaki sa kanya. Pero hindi diliit sa kanya. Kasi Okay. nakakita na ako ng kanggay na babae, yung kay Mario De Santos, yung first Yung batch. sa nasa zoo po. Malaki Opo. yun. O hindi ako magpapakawala ng aso na lalapain kayo. Pero kahit na nga ang aso ko ay mababait, siyempre meron pa rin limitations yan. Alam namin yan. Meron kaming rules na ang kamay ay dapat either nakaganyan, either nasa side or nakaganon sa pocket nyo, no? Dahil kung ang kamay nyo ay malikot, kung saan pumupunta, di ba, inaabot-abot yung ganyan. Inaabot-abot yung ganyan. Yung mga aso ko pag ganon, nung gumaganon niya, no? Parang, oy, pinapalaki niya yung katawan niya. Dakmayin ko nga, ganyan. Payat pa to nagre-recover pa to eh. Oh. Okay lang po silang hawakan. Okay na yun. Balance po siya. Sila kan po, nakaka-overwhelm po talaga yung size niya. Lakan. Okay. Ay, hawakan mo. Ang laki. Hawakan mo to. Iba in person, no? Iba po siya in person Compared talaga. na sa video, di ba? Opo. Ikaw, matangkad ka na eh. Opo. Oh, tamo, hanggang dito mo pa rin yung ulo eh, oh. Ano po, hindi po ganun yung expect ko na Na size. na size. Expect ko po mga ganito lang. Oo. Kailakan po. Kailangan. Expect Kailangan mo po. ganito. Opo. Nakikita namin yung expectations Sobra mo. po, sobra. Na-overwhelm po ako sa laki. Ayan. Ang laki. Etong ganito, ano to, naglalagas to. Opo. Pag halimbawa isa lang ang aso mo, kahit araw-araw mo yung suklay-suklayin, okay yan. Para mas maganda, hindi siya magsished. Dito kasi may schedule kami. Nahigitan daw namin ang expectations niya. Nakakatabaan ng puso na naman mga boss dahil yung mga nambabash sa amin online na malilitang aso namin, pag nakita nyo in person, halimbawa si Gilles, hindi ko naman basher, pero para sa kanya, hindi ganun kalalaki yung aso ko. Pero nakita niya in person, talagang nagulat din siya sa laki ng mga aso ko. Nilabas ko si Bulldozer. Eto talaga, may pagkaloko-loko pa to eh. Nagtatahol-tahol pa to sa mga bisita, tsaka kumakapal yung batok. Kaya this time, parang medyo pinerfect ko yung paglabas sa kanya. Pinalapit ko si Bulldozer kay Gilles at pinaamoy ko ng harap-harapan, no? Sa mga ganung pagkakataon kasi masasana yung aso na, alam mo yun, yung hindi masyadong matahol sa bisita na nagawa naman natin na maganda. A little lakan size siguro. Baka kayanin niyang lakan size. Saka konting lapad pa po eh. Oo. no? Kasi 1 year pa po, hindi pa po full size na lapad yan. Kasi si Lakan nun, 1-year-old, ganito rin eh. Nung lumabas sa si Lapu-Lapu, talagang nagustuhan niya, no? Talagang na-amaze siya kay Lapu-Lapu dahil sa lapad ng katawan at sa sobrang extraordinary naman talaga ng coat o ng yung patterns ng kulay ni Lapu-Lapu. Talagang napakaganda. Paano lang po ng smell, no? Yeah, oo. Papakawalan ko ha.
Iba, no? Iba rin yung Iba. level pag pinakawalan, no? Iba Parang po. yung adrenaline biglang tataas. Shoo! Iba po. Lalo na po pag mag-smell sila sa'yo. Oo, di ba? Ayan. So, tingnan mo yung mga gates nila. Paano sila tumakbo. Pinalabas ko rin si John Wick, si Star-Lord. Merong ang time na nagsama-sama si John Wick, Star-Lord at Lapu-Lapu. Nakita mo, Lord? Bala ko sanang pakawalan, kaya nga lang baka mamaya mag-rumble sa harapan nila. Papatras na, no? Opo. Kahit malaki ho ako talagang nagliliit po ako eh. Nagrarambulan na yung mga aso ko pati yung mga bisita ko yung nadamay. Diba? Nakagat sila, ganyan, nadambahan. Kaya doon tayo sa safe. Eh, sorry. Kasi natatakot po ako. Lalapit ko nga sana sa iyo. Dalawang klase yung nilalabas ni Orange eh. Compact, maikli, then mahaba. Si Rasha mahaba. Lapad. Si Rasha yan. Parang tangki. Oh? At least kahit paano na paint na sa kanyang imagination na ganito pala kalaki ang pwedeng mangyari o pwedeng kahinatnan na size ng aso na kukunin ko sa supero. May idea na siya sa cage, may idea na siya kung gaano kalawak yung laruan. Casey, ikaw nga humawak. Dapat pala mapuno, dapat may grasses, bahala na siyang mag-dissect kung ano-ano yung mga nakita niya na pwede niyang i-apply sa kanyang kennel. Pinakita na natin yung mga tuta. Pero yan, mas matangkad yan. Sa ulo, pareho sila. Sa communication namin online, meron siyang napupusuan, pero merong dalawa na bumibighani pa ng kanyang mata, no? Kaya gusto niya makita in person yung tatlo. Doon sa tatlo, merong isa na talagang nagmamatter sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay pinalabas ko yung tatlo na yun. Yan, hinayaan ko lang siya doon, tininan niya isa-isa, in-explain ko yung karakteristik ng bawat tuta, pinakumpara namin yung dalawa, sa tingin ko yun ang dalawa niyang gusto. At sa dalawa na yun, mamimili siya ng pinakagusto niya. Saka sobra po yung ano niya, yung paa niya. Hala. Actually ito, hindi ko lang alam. Baka payat lang to eh. Pero may dibdib din eh. Ayun o, tingnan mo. Sa haba oh. Opo. Medyo matagal din yung proseso, hinahayaan ko siyang i-feel niya kung sino ba talaga yung aso na nararapat para sa kanya. Naniniwala kasi ako doon sa energy. Kaya nung time na bigla na lang lumapit sa kanya yung isang aso, merong aha moment na, ito ang gusto niya. At gusto rin siya ng aso. Nung nag-meet na yung energy ng dalawa, tama ako na yun ang aso na para sa kanya. At the same time, si Jills, yun din naman yung aso na napili niya nung nag-i-scroll siya sa mga photos at sa mga videos na sinend ko sa kanya. Nung napili na niya yung aso na yun, pinapasok ko na yung dalawang natitira. Hinayaan ko munang maglaro yung aso na yun. Sabi ko sa kanya, i-observe niya kung paano gumalaw yung aso. Dahil sa paggalaw ng aso, doon niya malalaman kung meron bang problema to sa paa. Yung aso kasi na hindi masyado magalaw, yung medyo matamlay yun, no? Kaya sa amin, very transparent kami doon. Diniscuss ko rin sa kanya yung vaccination record nung tuta, ano pa yung mga kailangan niyang gawin, ano ang pagkain. Siyempre, sabi ko, dahil nasa Tarlac ka, para ma-maximize mo yung growth ng aso mo, dapat pakainin mo yun ng supero. Dahil meron namang supero Tarlac. Kung ano kasi nakita niya sa mga big dogs ko, nasa 45% ng factor affecting the dog's health is yung nutrition, maganda kung nakasupero siya. Oh? Yung reaction niya, hindi siya takot, di Hindi ba? po siya takot. Ito yung hardest part kapag oras ng umalis ng aso, so nagpaalam na yung mga dog keepers ko, nakaka-touch din dahil si Michael ang nag-alaga mula bata hanggang sa lumaki, kasama niya si Princess at si Casey. Itong tuta na inalagaan namin ng 3 buwan, aalis na sa amin. Yun ang reality mga boss. Kung kaya ko lang itago lahat yan, kung kaya kong pakainin lahat yan, kaya kong palakihin lahat yan, ginawa ko na. Pero ang reality, hindi talaga. Yung mga tuta na binibili nyo sa amin, kasama kayo sa journey. Dahil yung mga yan, kung meron akong time at kung nasa lugar ako, binibisita ko yung mga yan, yung mga tuta na yan. At nagbibigay ako ng update from time to time. Ang pinakamahalaga lang naman sa kagaya namin na breeders ay dapat nai-screen namin ng mabuti kung kanino napupunta yung mga tuta na pinuproduce namin. Pag na-screen na namin at meron kaming constant communication with the new owner, masaya na kami doon dahil alam ko na yung energy niya at yung energy namin ay nagtutugma. Hindi man parehong-pareho ng pag-aalaga, kahit papaano merong peace of mind na maalagaan nila ng mahusay yung mga aso na kinukuha nila sa amin. At pagkatapos nga nun, sinakay na niya ang aso. Wala siyang dog crate, ha? So, yung aso, nangyari, habang nagda-drive siya, nasa lap niya.
Yun naman ang gusto nating mga breeders, yung mapunta yung mga aso natin sa mapagmahal na mga boss amo. Yun lang po at maraming salamat sa panunood.